Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang Tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Veritas 899. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagabang, ng anumang isda. Huwag ninyong sambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Veritas 899.
Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, avid listeners of this program, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahing papawidan naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, ika-30 sa buwan ng Hunyo. Last day, no, sa buwan na ito. Huling araw sa buwan ng Hunyo, June 30, 2013. Mga kaibigan at mga kapatid, bukas ipagdiriwang natin ang kaarawan ng Dipolog. Centennial celebration po ito, no? Dahil ika-100 years na ng Dipolog City. So, advance happy birthday Dipolog City. Kay Centennial Celebration, malaking parada ang hinihintay natin bukas, mga kaibigan at mga kapatid. Sana kayong mga nakikinig ngayon, especially sa mga lahat ng taga-Dipolog at saka even hindi mga taga-Dipolog, invited po kayong lahat, no? Na dadalo sa pagdiriwang natin, no, sa ika-100 years sa ating lugar ng Dipolog, kay Centennial Celebration. Sana pag-alaman natin na mga, kung hindi ako nakalimot, mga 3 p.m. ang malaking parade na gaganapin, no, dito sa Dipolog. Okay, no? O mga taga-Dipolog, huwag niyong kalimutan, bukas na ang ating Centennial Celebration, no? Ika-100 years sa ating lugar ng Dipolog. Sana ang pagdiriwang natin na gagawin bukas ay isang selebrasyon na magbigay sa atin ng a sort of inspiration, no, na anuman ang nakamtan nating mga pagbabago, anuman ang mga blessings na naibigay ng Diyos para sa ating lugar ng Dipolog, sana mag-inspire ang mensahe sa ating pagdiriwang bukas. Lahat, no, natin mga taga-Dipolog, mag-inspire sa atin na talagang mag-isip pa tayo kung ano pa ang dapat nating gagawin, no, para sa ating pagmamahal, no, sa ating lugar ng Dipolog. Sana, no, na very productive po tayo, no. Meron tayong magagawa, no, na para sa ikauunlad pa ng ating lugar ng Dipolog, ang mga kaibigan at ang mga kapatid. Dapat iisa sa atin merong parte, no, meron tayong magawa, no, para sa kaunlaran, no. Iyon ay dahil nagmamahal tayo, no, sa ating lugar ng Dipolog. Okay, at saka aanyayahan naman natin yung iba, no. Okay, kayong mga nakikinig ngayon, sabihin ninyo sa mga kaibigan ninyo, even hindi mga taga-Dipolog, sabihin ninyo sa kanila na baka makabigay panahon sila bukas, makapunta sila sa ating syudad, no, ng Dipolog.
at makisalo, no, sa pagdiriwang na gagawin. No? Hindi ko pa alam kung ano pa ang maaring makita natin sa selebrasyon bukas. Basta I think no, na picture ko na parang maganda, no. Dahil meron na tayong nakikitang ilang gumagawa ng float, no? Para sa parade bukas. Okay, tandaan natin, no, bukas, July 1. Every July 1 tayo magdiriwang ng kaarawan ng Dipolog, no? Araw ng Dipolog. Pero bukas espesyal, no? Espesyal dahil ika 100 years. So, centennial celebration. Okay, pakisabi ninyo, no, sa mga kaibigan ninyo kahit na hindi mga taga Dipolog, baka makapunta sila bukas dito at masaksihan ang parada bukas, no, ang parade bukas. Colorful, I think very colorful ang parade bukas. Ang parade bukas. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, puntahan natin ang ating topiko sa ating palatuntunan ngayon. Sa sinabi ko na sa inyo, hindi pa natin tinapos ang paksa tungkol sa mga imahe at mga ribulto. Binasa natin, no, sa pagsimula ngayon, no, sa ating palatuntunan ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 19. Dahil binabanggit dito ang isa, no, sa mga pakayag ng Diyos sa pagbabawal ng mga imahe, no. Tandaan lang po natin, no, na ang pagbabawal sa larawan ay yung tratuhin natin bilang Diyos, yung sambahin bilang Diyos. Pero ang paggawa ng larawan o ribulto na hindi lang sinasamba bilang Diyos, hindi lang yuyukuran bilang Diyos, hindi po ito masama. Ang katunayan niyan ay maraming mga talata ng Biblia na mababasa natin sa Biblia na kung tama lang ang ating paggamit o pagtrato sa larawan, hindi po ito masama at hindi po ito pinagbabawal. Ang problema lang ng ating mga kapatid na especially mga hindi Katoliko, no, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nauunawaan ang paggawa natin o ang pagtrato natin sa mga larawan. Dahil nasa isip pa rin nila na ang ating mga larawan ay salungat daw sa tinuturo ng Sagrada Scriptura kung Biblia. Pero malinaw naman dito na ang mga larawan o imahin na pinagbabawal ng Diyos ay katulad sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, mga larawan o ribulto na ginawang mga Diyos ng mga tao, kaya naging Diyos-Diyusan. Alam naman natin na ang Diyos-Diyusan ay hindi lahat ng mga larawan. Hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyusan. Ang Diyos-Diyusan ay yung inisip nating Diyos pero hindi totoong Diyos. Katulad sa pagsasabi nating doktor-doktoran, bakit inuulit-ulit? Dahil hindi totoong doktor. Laro-laruan. Kanya, no, yung mga bagay na hindi totoo, parang representation lang, pero hindi totoo. So, yung Diyos-Diyusan, anything, mga bagay na ang pagtrato natin ay parang Diyos, pero hindi tunay na Diyos, kaya Diyos-Diyusan yan. Pero ang mga imahe natin mga Katoliko, inulit-ulit po natin sa ating palatuntunan, hindi po mga Diyos-Diyusan yan dahil wala pong turo ang ating simbahang Katoliko na tratuhing Diyos ang mga imahen po natin. So tandaan yan mga kaibigan at mga kapatid.
At saka kung babasahin natin ang Biblia, hindi po sinabi dito na ang paggawa ng mga larawan ng mga anghel o kiruben ay pinagbabawal. Ang paggawa ng mga larawan ng mga santo o sa mga bayani ng ating pananampalataya, bawal ito. Hindi po nakasulat yan sa Biblia. Wala pong ni isang bersikulo na nagsasaad o nagsasabi po sa atin na bawal ang paggawa sa mga imahe ng mga bayani sa ating pananampalataya. Kung meron man tayong mababasa, yung mga Diyos-Diyusan na mga larawan. Hindi po, no, ating ulit-ulitin dito sa ating palatuntunan na hindi po lahat ng mga imahen o ribulto ay mga Diyos-Diyusan. Dahil kapag ang lahat ng mga ribulto o mga larawan ay Diyos-Diyusan, may sugo po dito sa Biblia na talagang i-destroy natin o wasakin. Gigibain natin ang lahat ng mga ribulto na Diyos-Diyusan. Pero bakit hindi natin winasa kung hindi natin giniba ang monumento ni Rizal sa ating plaza, dyan sa ating plaza Magsaysay, no? Halimbawa dito sa lugar natin sa Dipolog. Noon kahit na liit pa ako, nakita ko na ang monumento o ribulto ni Rizal landyan sa ating plaza, no? His monument. Hindi natin giniba, no? Walang sekta o wala akong nalamang sekta na even to attempt na lang, no? To attempt to destroy o to giba. Walang naglakas loob na wasakin o gibain ang monumento ni Rizal sa ating plaza kung lahat man na ribulto ay mga Diyos-Diyusan. So, ibig sabihin, hindi natin giniba dahil alam natin na hindi lahat ng mga ribulto at mga monumento or mga larawan ay Diyos-Diyusan. So, ngayon, dapat nating alamin kung ano ba ang Diyos-Diyusan at hindi Diyos-Diyusan. Nasabi ko na sa inyo na ang mga Diyos-Diyusan na mga ribulto o larawan ay yung tinatratong mga Diyos. Hindi po kasi maging Diyos ang isang bagay na gawa lang ng mga kamay ng tao. Dahil maaari bang sabihin natin na Diyos ang larawan na gawa lang ng kamay ng tao, ibig sabihin may simula? Ang Diyos ay walang simula at wala ring hangganan. No? Salmo, no, sa Book of Psalm kapitulo 90, no? No, chapter 90 of the Book of Psalm, no, versikulo 1 hanggang 2. Nakasulat po diyan na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. So, ang mga larawan at mga ribulto, kung gagawa tayo at ratuhin nating Diyos, ang mangyayari hindi totoong Diyos. Dahil may simula, gawa kasi ng tao Gawa ng kamay ng tao. Pero kung ang mga larawan ay gawin lang nating decorations, for example, or isa sa mga dahilan, gagawa tayo ng monumento o ribulto para sa isang taong bayani sa pananampalataya, hindi po ito masama. Ibig sabihin, sa tamang paggagamit. Well, sa pagsimula sa ating palatuntunan, binasa natin ang aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 19. Na binabanggit po dito na kahit nasa anyo ng tao o kawangis ng tao, no? Especially dito sa verse 16, no? O verse 16 ng Deuteronomio, Kapitulo 4. Binasa natin ito dahil meron tayong mga kaibigan na ginamit ang mga talatang ito, no? Ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 19. Ginamit nila ito sa pag-criticize o sa pagbatikos sa ating mga Katoliko na tayo daw ay nagkakamali o sinusuway natin ang sugo ng Diyos na nakasaad dito na bawal ang paggawa ng imahen kagaya sa kawangis ng tao o larawan ng tao. Sa ibang salin sa Biblia, binabanggit pa kahit na sa larawan ng babae at lalaki, hindi pwede gagawin. Sabi nila, bakit daw maraming mga larawan ng Katoliko na lalaki? Like for example, sa imahe nila ni San Antonio de Padua, Saint Vincent Ferrer, at iba pang mga santo na ginawa ng mga larawan ng mga lalaki.
Bawal po yan. Dito sabi nila. Again, no, uulitin natin, ang ipinagbabawal, kahit na anong larawan, malalaki man at mababae, ang linarawan, kung tratuhing Diyos, sambahin bilang Diyos, yan ang ibig sabihin dito na ipinagbabawal. Yan, no? Dahil kapag sasabihin natin larawan ng lalaki agad ipinagbabawal, yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, meron silang ribulto ni kapatid na Felix, nandyan sa central office nila. At saka yung mga kapatid nating mga saksi ni Jehovah, meron silang mga pictures. Kung litrahin natin pag-intindi ang mga nakasulat dito sa sugo ng Diyos, kahit na anong imahen, bawal po gagawin. So, ibig sabihin, even yung mga pictures, larawan yun eh. Bawal yun kung litrahin natin, kung gayahin natin ang intindi ng ating mga kapatid na hindi Katoliko sa pagbasa sa mga talata ng Biblia na nag-sentro sa pagbabawal ng mga larawan. So, ito kasi ang nangyayari. Hindi po linabag ng pananampalatayang Katoliko ang mga talata ng Biblia, no, sa tamang pag-intindi o pag-interpret. Ang problema po dito ay yung paano natin ini-interpret o iniintindi ang mga nakasulat dito. At mamili tayo kung anong interpretation ba ang tama at anong interpretasyon ang mali. Malinaw sa turong Katoliko na huwag tayong gagawa ng mga ribulto, kahit na anong ribulto, anong kawangis, basta ang nasa isip natin, tratuhin natin itong Diyos na hindi naman ito tunay na Diyos, yan ang ipinagbabawal. So, ngayon, may tanong tayo sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Meron bang aral ang Katoliko na tratuhing Diyos ang mga larawan ng mga santo para qualified o maging tama ang ating akusasyon sa pananampalatayang Katoliko na gumagawa ng mga Diyos-Diyusan o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan? Wala po, no? Malinaw ang Diyos, iisang Diyos sa pananampalatayang Katoliko. Ang iisang Diyos sa pananampalatayang Katoliko ay nandyan lang, no, sa tatlong persona, Ama at Anak at Espiritu Santo, no? Hindi tatlong Diyos but isang Diyos. Nasa tatlong persona lang. Hindi yan ang ating topiko. No, hindi yan ang ating topiko. Sinabi lang natin yan dahil kung tinatrato pa na Diyos ang mga larawan, maipabilang sana yan, no? Diyan sa Diyos natin. Hindi lang Trinidad, no? Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung ginawa nating Diyos ang mga larawan, hindi lang tatlong persona. Meron pa mga larawan ng mga santo, dapat bilangin natin, no? Pati, no, mga kaibigan at mga kapatid. Pero the fact na malinaw ang turo ng simbahang Katoliko na ang mga larawan ng mga santo, mga anghel, decorations lang yan, at saka ginawa natin yan para bigyang papuri ang mga tao na dapat nating bigyan ng papuri, yung mga santo. Kung dadating na tayo sa paksa tungkol sa piyesta, tatalakayin natin yan ng maigi. Yung pagbigay papuri sa mga banal. Kung bakit bigyan natin sila ng papuri, kaya ginagawa natin sila ng tinatawag nating fiesta, celebration. May fiesta dito sa Biblia na hinihinto, yung old feast, yung mga fiesta sa Old Covenant, o old daang tipan, pero may feast dito sa Biblia na pinapahayag ng ating haligi, no, sa pananampalataya. Isa dito ay si Saint Paul. Sabi niya, nagdiwang tayo sa bagong pagdiwang. Yung sinisentro natin ang
cleanliness, no, sa pananampalataya. Yung iwasan natin ang kasalanan. Kaya nga ang piyesta natin nakatuon o nakasentro sa kabanalan ng isang santo. Yung kabutihan. Kaya yung nakita nating mga santo, alam nating mga santo na talagang pure ang kanilang life. Yung namumuhay ng matiwasay, namumuhay ng maayos na hindi sinasalungat ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila, no, binigyan natin sila ng papuri at kaya nagdiriwang tayo ng mga kapiestahan para sa kanila, para matupad ang sinabi ng Biblia na mabigyan ng papuri ang mga banal, yung mga taong nagmamahal sa paggawa ng katotohanan, sa paggawa ng mga bagay na ikasasaya ng ating Panginoon. At kung sabihin nila na ano ba ang patunay ng simbahang Katoliko na gagawin natin yon, o sino ba ang nagbigay ng otoridad sa simbahang Katoliko sa paggawa ng mga ganon? Dahil noon sa unang siglo at even 2nd century, the early Christians walang nagsiselebrate ng ganong mga piyesta, na yung halimbawa yung the Feast of St. Vincent Ferrer at yung the Feast of San Antonio de Padua, no? Wala daw yun. Hindi daw sineselebrate nila noon. So, ibig sabihin, may mga piyesta ngayon na addition lang ng ating simbahang Katoliko. Bakit ginagawa natin yon? Yung pinarami natin ang mga kapiestahan na noon wala pa. Saan ba nanggaling daw ang otoridad ng simbahang Katoliko na ginagawa yan? Meron bang approval yan doon sa langit? Ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi ko magawang iwanan ang Katoliko, dahil isa ito sa mga palatandaan na ito ang tunay na iglesia. Dahil ang tenor po, ang line of reasoning sa argument, na kapag hindi mababasa sa Biblia ang isang, for example, celebration, ay huwag nating paniwalaan at huwag tayong sasali sa mga selebrasyon na ito. Pero mga kaibigan at mga kapatid, marami namang selebrasyon ngayon na noon wala pa. Kahit na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, meron silang mga pagdiriwang na hindi mababasa sa Biblia. Pero hindi naman natin binabatikos, hindi naman natin sinasaway. Hindi naman natin tinutulugsa. Dahil hindi naman mali, pero wala sa Biblia. Halimbawa, yung pagdiriwang ng ginagawa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yung anniversary nila, ay hindi man sinabi ng Biblia letra por letra na gagawin nila yon. At saka halimbawa yung mga palatandaan nila, yung sticker na may 3 kulay, yung ano ba yon, yung green, ano ba yon, red, ano ba yung isa, white ba o yellow ba yon? Meron silang palatandaan, sticker na may 3 kulay, o 3 ba yun o 4. Hindi naman natin tinutuligsa ang palatandaan na yan, no? Kahit na hindi natin mababasa yan sa Biblia, di ba? At saka noon ang mga apostol, kung litrahin natin, kung ating gayahin ang mga apostol, kung ano ang makikita natin sa kanila noon, sa kanilang pananampalataya, wala naman tayong makita na kung maghayag sila ng mga katuruan ng Diyos ay sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Pero ngayon, meron na. At hindi natin tinutuligsa o sinasaway ang mga kapatid natin na kahit na
Wala namang instruction sa Biblia na ganyan tayo magtuturo ng tungkol sa ating pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po kailangan basahin lahat ang ating mga customs, no? Ang ating mga styles, no? Ating mga ginagawa na para masabi natin na ito nasa Biblia. Ito wala sa Biblia, ay hindi na natin ito gagawin. O hindi naman ganyan, no? Ibig sabihin, maraming mga ginagawa nila na kung tutuusin, kung basahin natin ang Biblia, hindi naman natin mababasa sa Biblia ang mga ginagawa nilang yan. Pero bakit ang Katoliko, babatikusin nila, tutulig sa nila kung ang isang practices ay wala sa Biblia na sila naman, meron namang mga practices na hindi naman talaga mababasa sa Biblia. Like, for example, ang ating mga kapatid na saksi ni Jehovah, yung pagbibigay nila ng mga libro at saka yung pag-publish nila ng mga maraming libro dahil meron silang yung tinatawag nating ano ba yun? Yung paggawaan ng mga libro. Ano yun tawag niyo? Nakalimutan ko. Nasa taang ko. Hindi ko masabi. At saka nasa isip ko na. Printing press pala. Noon, sa panahon ng mga apostol, wala pang printing press. So, hindi pa sila makagawa ng libro sa mga libro na katulad ngayon na gawa ng printing press. So, ibig sabihin, hindi naglimbag ang mga apostol noon ng libro sa pamamagitan ng printing press. Ang ating mga kapatid na saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo, meron na sila, no? Dahil meron ng magazine ng Iglesia ni Cristo, meron ng maraming libro na sa pamamagitan ng printing press nila. Bakit ginawa nila yon? Ganon ba ang mababasa natin sa Biblia na ganon tayo sa pagpalaganap ng mga katuruan ng Diyos? O hindi natin mababasa yan sa loob ng Biblia. At saka yung mga ministro ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na susuot ng Amerikana. May instruction ba sa Biblia na ganun ang isusuot ng isang ministro? Wala. Pero hindi natin tinutuligsa yan. Hindi natin sinasaway. hindi tayo nag-criticize kung ginawa nila yon dahil hindi naman yon labag sa loob ng Biblia. Wala naman tayong mababasa sa Biblia na mali yun dahil wala sa Biblia. Pero bakit kami mga Katoliko, meron kaming gagawin tapos hindi mababasa sa Biblia, tapos tutulig sa nila dahil saan daw mababasa yon? Kung hindi daw mababasa sa Biblia, huwag nating gawin. Pero sila, ayaw nilang tuligsain sila kung hindi man mababasa ang mga ginagawa nila sa loob ng Biblia. Pero mga kaibigan at mga kapatid, totoo bang walang talata ng Biblia na nagsasabi na ang totoong simbahan o tunay na simbahan ay walang karapatan sa kung ano ang kanyang gustong gagawin at hindi gagawin? Dahil sabi ng iba dyan, Katoliko, wag nating sasamahan, no? Katoliko, wag tayong sasama o wag tayong maging miyembro ng Katoliko dahil maraming nasa kanya ang hindi mababasa sa Biblia. Yung canon law lang, wala yun sa Biblia. Yung ecclesiastical law nila, wala yun sa Biblia. So bakit daw sasali tayo sa pananampalatayang Katoliko, papasok tayong bilang Katoliko, na maraming sinusunod nila na batas lang ng tao, sugo lang ng tao? Bawal po yun daw sa Biblia. Pero kung malinaw lang o tama lang ang pagkaintindi sa mga talata ng Biblia na ginamit nila, hindi nila magawang tutuligsain ang mga batas na yon.
Dahil kung basahin natin ang Biblia, hindi naman lahat ng batas ng tao ay talagang pinagbabawalan ng ating Panginoong Hesukristo. Noon kasi may mga batas ng tao o gawa ng tao na mga batas ang kinikriticize ng ating Panginoong Hesukristo, binabatikos ng ating Panginoong Hesukristo dahil hindi po naaayon sa turo niya. Especially yung mga tradisyon nila na naaayon lang sa matandang tipan na hindi na niya sinali sa bagong tipan. Tapos yung ibang mga Hudyo gusto nilang sundin kahit na hindi na gustong sundin ng ating Panginoong Jesucristo dahil iba na ang New Covenant o New Testament kung ikumpara sa Old Covenant. Kaya sabi ng Panginoon, gawa lang o isip lang ng tao yon. Hindi naaayon sa ating iglesia o sa ating turo bilang mga Kristiyano. So hindi yung mga aral o yung mga sugo ng tao na hindi naayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, iyon ang bawal. Yun ang hindi natin gagawin. Pero hindi lahat ng utos ng tao, hindi lahat ng sugo ng tao ay mali at wag na nating gawin. Dahil lang kung tutuusin, daming mga batas ng tao na sinusunod natin. Mga kaibigan, mga kapatid, katulad for example sa batas ng ating gobyerno. Maraming batas ang ating gobyerno na kailangan nating tutuparin kung hindi man ito lalabag sa mga batas ng Diyos. Pero hindi natin mababasa yung ibang ang daming mga batas ng ating gobyerno na wala sa Biblia. Pero bakit natin tutuparin kahit na wala sa Biblia? Dahil sa mga batas ng tao o sa batas dito sa lupa, pwede, binigyan ng Diyos ng karapatan ang gobyerno natin na makagawa. Pero provided lang sana na hindi sasalungatin ang batas ng Diyos na tinuro ng kanyang simbahan. Ganun lang ang problema kasi ngayon natin dito sa mundo. Dahil ang mga politiko natin, yung mga namumuno natin, hindi lahat, no, of course, no, hindi lahat. Yung iba lang. At saka marami sila. Maraming mga puno ng ating bayan na kahit na lalabag ang gagawing batas sa sugo ng Diyos na tinuro ng simbahan ng Diyos, ay okay lang sa kanila. Katulad for example yung nangyari sa RH Bill na tinututulan ng simbahang Katoliko dahil malinaw na hindi po tama, immoral po ang contraception sa pagplano ng pamilya. Walang aral dito sa Biblia na ang contraception ay naaayon sa pagplano ng pamilya. Wala. Kahit na isang bersikulo. Sa halip, ang Katoliko pa ang makapagbigay ng bersikulo galing sa Biblia na masama po ang paggamit ng contraception sa pagplano ng pamilya. Yung nangyari po kay Unan sa Genesis 38, 8:9-10, na nag-withdrawal si Unan. Ano ang nangyari sa kanya? Pinatay siya ng Diyos, no? Dahil noon, hatol agad ng death penalty ang Diyos sa mga tao, no? Sa matandang tipan. Nahatulan ng death penalty ng dahil sa pag-contracept ni Onan sa pamagitan ng withdrawal. Sabi ng mga protestante natin na mga kapatid na hindi tutol sa contraception, sabi nila, yung si Unan daw, pinarusahan ng Diyos, hindi dahil nag-contraception siya. Pinarusahan daw si Unan dahil hindi niya tinupad yung batas ng Hudyo noon na bigyang anak ang kapatid niya na walang anak sa kanyang asawa na namatay. No? Yung kapatid niya na lalaki na may asawa tapos wala silang anak. Sa batas ng mga Hudyo noon, ang kapatid na lalaki ang sisiping sa asawa ng kanyang kapatid na namatay para mabigyan sila ng anak. Pero sabi ni Unan, hindi ko gusto ito. Hindi mapasa akin ng bata dahil sa batas namin, pag-aari ng kanyang kapatid at saka yung asawa niya ang bata, hindi sa akin. So kaya nag-withdrawal siya. Tapos sasabihin ng mga protestante, pinarusahan daw ng death penalty si Unan ng hindi daw dahil sa contraception. Pinarusahan siya dahil hindi niya tinupad ang batas nila sa mga Hudyo noon. Mali po yun. Dahil kung pinarusahan si Unan ng Diyos
sa paglabag lang niya sa batas ng mga Hudyo noon, bakit death penalty ang pinataw ng Diyos ni Unan? Na alam naman natin na kung sa batas ng mga Hudyo noon, kung hindi mo matupad ang batas na yon, yung bigyan mo ng anak ang kapatid mo, dahil namatay na yon, wala silang anak sa kanyang asawa, hindi death penalty ang ipapataw sa inyo. Yung public humiliation lang ang ipapataw sa inyo. Uulitin ko, public humiliation. Hindi po death penalty, pero ang nangyari sa kaso ni Unan, ang pataw sa kanya ay death penalty. So, ano ang sabi? Ano ang turo ng simbahang Katoliko? Dalawang batas ang na-violate, no? Ang nalabag ni Unan. Dahil death penalty ang pinataw sa Diyos sa kanya. Una, yung batas ng mga Hudyo, malinaw yun, hindi tayo tutol. Linabag ni Unan ang batas nila noon. Yung hindi niya pagbigay ng anak sa kapatid niya na namatay. Pero, sa batas ng Diyos, meron din siyang nalabag. Ano ang batas ng Diyos? Yung natural law. Dahil kapag may contact, may pagsisiping sa lalaki at babae, kung pareho silang pareho silang may similya, no? Ang mangyayari ay new life, no, bagong buhay. Pero hinadlangan ni Unan, no? Kaya nalabag niya ang natural law of God. Yun ang isa, no? Sa nalabag ni Unan, hindi lang yung hindi niya pagtupad sa batas ng mga Hudyo noon. Ang pagbigay ng anak sa kanyang kapatid na namatay, kapatid na lalaki, pero buhay pa ang asawa. No, ganun kasi ang batas nila noon. Ang lalaki, no, bali yon si Unan, talagang ang gagawin niya kung tutuparin niya ang batas nila noon. Sisiping siya sa asawa ng kanyang babae para magkaanak sila, no? Pero hindi mapasa kanya ang bata dahil yon ay pag-aari ng kanyang kapatid. Yun ang according sa batas nila. At saka kung hindi mo masunod ang batas na yan, hindi po death penalty ang ipapataw, kundi public humiliation lang. Pero ang nangyari kay Unan, death penalty. So ang mga ang Catholic interpretation ay nagsasabi na dalawa kasing batas ang nalabag ni Unan noon. Batas ng mga Hudyo at saka batas ng Diyos. Ano yung batas ng Diyos? Natural law. Nalabag ni Unan ng natural law dahil hinahadlagan niya ang buhay. So turo lang yan ng simbahang Katoliko. At saka dapat natin na tuparin kung ano ang batas sa tunay na simbahan dito sa lupa. Dahil kung babasahin natin ang Mateo Kapitulo 18, no? Mateo Kapitulo 18, versikulo 17, ang mga taong hindi susunod sa tunay na iglesia, sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Kristo ay tatawaging makasalanan. O yung publican, yung tax collector noon, na hindi nagpa-practice ng mabuti sa pagkukolekta ng buwis. Tinatawag silang makasalanan. Kung sabi diyan sa Mateo 18:17, yung mga taong hindi maniwala sa pahayag ng simbahan, iisiping makasalanan. So yung mga namumuno natin na nagpabor sa RH Bill na ngayon, RH Law na, pero hindi pa siguro na-implement dahil hinarang natin, no, sa mga abogado nating anti-RH Bill sa simbahan, inarang sa Supreme Court at merong parang nasuspend ang implementation sa RH Law. Kaya ako ay nag-aanyaya sa inyo, especially kayong mga Katoliko na tutol sa RH Bill na naging RH Law na ngayon, magdasal po tayo na sana sa desisyon ng Supreme Court ma-repeal yan, ang law na yan, no? Mapawalang bisa yan, hindi yan ma-implement. Sa nalaman natin, mga 10 ba yun o siyam na justice ang parang naging kasamahan natin, no?
Dahil parang 5 yon o mga 4 na justice ang parang gustong i-implement na ang ang RH law. Pero ang nakabuti ngayon merong parang hindi ako abogado, hindi ako lawyer, pero parang sa ginawa ng mga 10 justices na pag-usapan pa, ang kanilang move ay pag-usapan, if I'm not wrong, July 9 ba ang takda ng oral arguments. So parang may debate siguro, no? Sa Supreme Court at saka desisyon. So kayong mga kapatid kong Katoliko, kahit na hindi mga Katoliko na pabor sa ating pinaglaban, ang ating pagtutol sa RH law na yan, na huwag ma-implement sana, magdasal kayo na manaig ang ating ipinaglalaban na hindi ma-implement yung RH law, no, sa ating bansa. Ating gustong ipaabot sa ating mga politiko o mga namuno sa ating bayan na huwag nating sanayan ang mga tao na huwag maging masunurin sa ating simbahan. Hindi po yan tama. Hindi po yan nakabubuti sa karamihan. Anong sabi ni Saint Ephrem, isang emperador na naging santo? Yung temporal power daw na binigay ng Diyos sa mga tao, for example, sa isang presidente, sa isang gobernador, isang mayor, o any public position, no, sa ating bayan, pinahintulutan yan ng Diyos o gawa yan ng Diyos. Ano ang dahilan ng Diyos na inaalaw o pinapayagan ng Diyos na magawa ang isang opisina o isang isang public office, yung gawain ng isang presidente, gawain ng isang gobernador, gawain ng isang mayor? Bakit pinahintulutan niya ng Diyos? Ang sabi po ni Saint Ephrem, para mabigyan ng para ang mga tao ay magbigyan ng halaga or mabigyan sila ng magandang buhay. So ibig sabihin, ang isang presidente o kung public servant, binigay sa Diyos ang authority mo, ang kapangyarihan mo para mabigyan ng kabutihan ang mga tao. Pero kung sanayin natin ang mga tao na huwag susundin ang utos o mga katuroang moral sa simbahan, parang tinuturoan natin ang mga tao na hindi maging masunurin sa simbahan. Na kung babasahin natin ang Biblia, masama po yun. Hindi po yun nakabubuti sa mga tao. Kaya panawagan ko lang sa mga kapatid nating nasa gobyerno na nasa pamahalaan, yung mga public servant po natin, ihinto na natin yung mga gusto natin na ang simbahan ay aangal sa inyo. Kailangan maayon sa katuroang moral sa simbahan ang gagawin natin mga batas. At saka ang tanong natin sa mga relihiyon, especially halimbawa sa mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo, bakit po sinang-ayunan nila yung contraception na hindi naman yan mababasa sa loob ng Biblia? Yung paggamit ng pills, yung palalahigate, yung kung ano-anong contraception na yan, hindi naman mababasa natin yan doon sa Biblia. Nagagamitin natin yan sa pagkontrol ng ating pamilya. Pero natandaan ko lang, ang Iglesia ni Cristo, isang ministro na nakita natin sa TV na may talatang ginamit nila pero hindi naman tama ang paggagamit. Halimbawa yung nasa Genesis na yung sinabi na go and multiply and subdue. Yung subdue, inintindi nila na contraception daw yun. Dahil pagdami na daw, control na, yung stop na sa pagpaparami.
Hindi naman ganun ang tamang intindi sa talata na yon ng Biblia. Yung subdue doon, ibig sabihin, yung mga tao ang mag-control sa sanlibutan dahil sila ang espesyal na gawa ng Diyos. Pero hindi sinabi na ang pagpaparami ay hintuin. Pagpaparami ng tao ay hihintuin. Hindi yun ang pag-intindi natin. Ating babasahin dito sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito ang mababasa natin sa Aklat ng Heneses, Kapitulo 1, versikulo 28. Gusto kong basahin ito dahil ito, binaluktot ito ng mga kapatid natin, mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Masakit mang sabihin ko ito dahil matamaan sila, dahil sila ang tinutukoy dito. Pero kailangan kong sabihin ito sa ating palatuntunan para huwag kayong madaya sa kanilang interpretasyon ng ating mga kapatid na ministro ng Iglesia ni Cristo. Dahil yung sinabi ng Biblia sa Genesis 1:28, go and multiply and subdue the earth, yung subdue na salita, ginamit nila sa pagsuporta sa RH bill na naging RH law na ngayon, no? Hindi ito contraception, no? Ating basahin, no, sa Genesis 1:28. At sila'y pinadala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang subdue doon sa King James Version, sabi nila, stop sa pagpaparami. Pero hindi ganun ang interpretasyon. Kaya nga binasa natin ang salitang Tagalog na Biblia na nagsasabi na ang interpretasyon natin sa Katoliko ay yun ang tama, hindi yung interpretasyon nila na binaluktot nila, no? Ang bersikulo, no? Malinaw ang sinabi dito, Genesis 1:28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala. Hindi po stop multiplying ang sinabi dito. Oh? Ang sinabi dito, ang ibig sabihin sa salitang subdue, mamahala sa buong daigdig. Mamahala daw ang tao sa buong daigdig. Hindi po hintuin na ang pagpaparami. At saka may ibang mga bersikulo pa na ginamit nila pero out of context naman. Talagang ibahin nila ang pag-interpret sa mga bersikulo upang makalusot ang pagsuporta nila ang pagsuporta nila sa RH bill na naging RH law na ngayon. Huwag ganon mga kaibigan at mga kapatid. Masakit itong sinabi natin, pero sa sinabi ko na sa inyo, dalawang sakit po ang ating makita sa pagbasa ng Biblia, no? Yung sakit na nakabubuti sa atin, like yung injection sa bata bilang bakuna, protection sa bata, kahit na masakit, tanggapin natin dahil protection, no, sa bata, yung injection na yon, kahit na masakit, no? Pero yung sakit na poison, ay huwag yon. Itong sinabi natin ngayon, maring masakit ito dahil merong matamaan, pero kailangan nating gawin dahil totoo. No? Genesis 1:28, no? Basahin nyo sa Biblia ninyo kung tama ba ang interpretasyon ng mga ministro. At saka yung ibang mga bersikulo, hindi ko na babasahin, yung binaluktot rin nila, out of context nila ang pagbabasa. Huwag ko nilang basahin dahil kaunti na lang ang panahon natin, ang oras natin. At hindi ko pa naituloy, no, sa inyo yung pag-expound tungkol sa mga imahe, no? Pero sabihin ko sa inyo na ang ating palatuntunan, kung papayag pa rin ang Diyos sa darating na palatuntunan natin, talagang mapag-usapan natin ito.
Sabi ko na sa inyo kung ano ang dikta ng Espiritu Santo sa ating palatuntunan na iyon ang ating uunahin, no? Kahit na meron tayong paksa na sinabi na sa inyo, pero kung hindi yan ang ma-expound natin sa palatuntunan, no? Every palatuntunan natin, ibig sabihin mas na-prioritize yung issue na binigyan natin ng pansin, no? Katulad sa sinabi natin ngayon, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang hindi Katoliko, na noon Katoliko pero hindi na ngayon. Yung pagyukod daw, yung pagluhod ng mga Katoliko sa harap ng larawan, patunay daw yon na ginawang Diyos ang mga larawan at tribulto. At saka yung paghalik, for example, sa imahen ni Mama Mary, yung larawan ni Santa Maria daw, iyon daw ang patunay na ginawang Diyos o tinatratong Diyos ang mga larawan sa Katoliko. I think nasagot ko na ito sa palatuntunan natin, especially sa Bisaya version na palatuntunan natin noon. Na hindi po agad dahil lang na linuhuran natin ng isang bagay, tinatrato na bilang Diyos ito. Dahil yun halimbawa yung halik, hindi naman lahat na halik na yung hinahalikan natin, inisip na natin na Diyos na. Ang mag-asawa ay naghahalikan pero hindi Diyos ang pagtrato nila sa isa't isa. At saka ako, for example, hahalik ako sa picture ng aking lola. Hindi ko inisip na ang aking lola ay Diyos. Pero hinalikan ko. Ang ibig sabihin sa paghalik ko sa picture ng aking lola ay yung pagmamahal lang sa kanya. Na ibig sabihin na kung nandito pa siya, buhay pa, talagang hahalikan ko siya. Hindi lahat na paghahalik, kinikilalang Diyos na ang hinahalikan. Ang hindi maganda kasi sa ginawa ng ating mga kapatid, dahil nakita nila na hinahalikan at linuhuran ang isang bagay, talagang tinatrato na itong Diyos. Hindi po ganun. Dahil dito sa Biblia, malinaw ang Diyos. Malinaw ang nakasulat dito na ang Diyos nagagalit sa mga tao na ang pagtrato nila sa larawan ay Diyos talaga. Talagang kinikilala nilang Diyos ang isang ribulto. Mali po yun. At hindi yan turo Katoliko. Kung meron mang pagluhod sa harap ng ribulto at larawan, ibig sabihin, yung pagrespeto lang. Yung divine respect. Yung sa Bisaya, pabalaan ng respeto. Kaiba yun. Dapat alam natin yon, yung superlative degree sa turo ng Katoliko about worship o so yukod o yung respect. Hindi po magkatulad ang ating honor o pagrespeto sa mga santo sa ating respeto sa Diyos. Pinakamataas yung sa Diyos. Yung sa mga santo, hindi po yun pagpakadyo sa kanila. Pagbigay galang na at respeto. Yun ang ibig sabihin. At dito sa Biblia, ang daming mga bersikulo sa Biblia ang nagpapatunay na hindi lahat na pagyukod o paghalik na talagang kinikilala na nating Diyos ang inahalikan natin. Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong oras. Okay, magbigay ako ng chapter sa inyo ng Biblia at gusto kong basahin ninyo na isa sa mga patunay natin na hindi masama ang paggawa ng larawan sa tamang paggagamit. Basahin niyo sa aklat ng Ezekiel, Ezekiel kapitulo 41, Ezekiel 41 bersikulo 17 hanggang 20. Na ang templo ng Diyos linarawan na merong mga larawan. Merong larawan na kawangis ng tao at meron pang larawan ng isang leon. Pero hindi ginagawang Diyos. Yan ang nagpapatunay na sa tamang paggagamit hindi po masama ang larawan. Okay mga kaibigan, mga kapatid, hanggang sa susunod na palatuntunan natin o hanggang sa susunod na linggo. Ito po ang kapatid ninyo sa palatunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas, at ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Lud at Tax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Radyo mo nationwide. Sight and save promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. 50% discount on complete eyeglasses with quality lenses for only $600.